Hello mga katahanan! Ito pong muli si Miss Rona ng Rona Pinay Vlogs. Ngayon, pasok na tayo. Tingnan natin yung model house nila. Ito pong pinapakita ko ay typical unit. Kung mapapansin niyo, ang lawak na niya. Oh. Hanggang dito. Ang laki na niya. Andito tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite, Langkaan. Pupuntahan natin yung project. Kung ano na itsura ng project dyan sa Woodtown. Okay? Maraming na shoutout sa mga buyers ko dito sa Woodtown. Maraming nagtatanong kung ano na daw itsura ng Woodtown ngayon. At ang tagal na rin nung last ko na vlog yung pinost ko dito. So, ngayon, i-visit natin siya para makita nyo kung ano na yung itsura niya ngayon. At take note, meron na pong mga nakatira doon sa Woodtown. So, yun. So, ngayon, tingnan natin kung ano na yung mga nasa paligid niya. At ano na yung mga nagbago. So, sa update natin ngayon sa Woodtown, nasa phase 5 na kami. At sa mga nagmamadaling makalipat dito sa Woodtown, meron tayong few units na RFO at saka ongoing na construction. So, yung mga gustong makalipat kaagad, message nyo po kami para mabigyan namin kayo ng details. Opo, thank you kuya. Yan na, so punta tayo. So guys, naglalakad ako ngayon dito sa highway ng Governor's Drive. Itong nakikita nyong highway na to, Governor's Drive ito. Ito yung pinaka main road or pinaka is accessible transportation ng mga nandito nakatira sa Woodtown. So ipapakita ko sa inyo yung daanan niya para magkaroon kayo ng ideya kung bakit siya naging accessible sa lahat. Especially yung mga nag-work pa Manila, may dumadaan po ditong bus, meron din jeep or SUV. So, marami po ditong pwede ninyong maging masakyan going sa mga work ninyo. Ayan. So, hiningal ako. Galing kasi ako sa Villa Elena office ng developer. So, naisipan ko lang na maglakad para mabigyan ko lang kayo ng update dito sa Woodtown. Since nandito naman na tayo, so pupunta tayo mismo sa Woodtown. Ayan. Nakikita nyo itong balayong bakery na to. Pag nakita nyo to, dito sa may kanto ng Langkaan, dito na po tayo liliko. Papasok tayo dito para naman sa makapasok tayo papuntang Woodtown. So, nakikita nyo yung mga kalsa at sakayan na yan. Tricycle lang po, magko-commute po kayo. Ayan. Pero doon kasi yung sakayan ng tricycle. So, wala dito. So, pupunta tayo doon sa sakayan. So, pero dito po tayo papasok para makarating tayo ng Woodtown. Napapansin nyo, pagpasok nyo po ng Woodtown Langkaan, may kita nyo po kaagad yung mga mini talipapa. Meron na ditong kompletos ricados na. May mga gulayan. Yan, kainan. Ayan o, kompleto na dito. So, shout out sa mga nanay dyan na mahilig yung gusto nila yung madalian bumili. O, lalakarin mo lang, nandito ka na sa may pinakatalipapa niya. Pero anyway, doon naman sa Woodtown, meron naman doon plan na magtatayo ng ganito rin. Pero for future yon, plan pa lang naman siya. So, while wala pa, marami na po tayo niyan dito. Ay, sorry po. Ayan, ayan. Shout out kay Kuya, pinasakay ako. Ay, may pilahan pa pala ito? Wala pala ditong diretso lang. Ayan. Sumakay ako ng tricycle. Pupunta tayo ng Woodtown. Ayan. Sa entrance lang ng Woodtown.
Governor's Lives yung kanto doon. Tapos ngayon, nandito na tayo sa may Woodtown. Ayan yung Woodtown. Punta tayo dyan. So, chinek ko yung time. 5 to 8 minutes, nandito ka na kaagad. So, sa Woodtown na tayo. Nadaanan natin kanina yung unang project nila, yung Westwood dito. Mas mauna yung Westwood Residences. Westwood Highlands. Tapos, konting lakad lang. Pwede nang lakarin. Nandito ka na sa, ito yung pinaka, finale nilang project dito sa Langkaan. So, yon. So, ito na yung kanilang, ayan. Tapos, ito yung Langkaan Road. Pasukin natin yung model house. Ang laki na ng pinagbago ng Woodtown, no? Kasi, ganito na siya kalaki. Ayan, oh, diba? Taray ng entrance. Oh, diba? Tapos, ang daming transpo lang ng mga tricycle dito. Saka malapit lang. At ang pamasahe pala, guys, simula dun sa kanto, 15 pesos. Dati naabutan ko pa yan, 8 pesos lang. Pero ngayon, 15 pesos na siya. So, yun. Pero may mga e-bike naman dito na pwedeng gawin. So, pasok tayo dito sa Woodtown. So, sana naiintindihan nyo, no? Tingnan nyo, oh, sobrang init. Pero magbablog tayo para sa inyo. Ayan. Dito tayo sa Woodtown. At, ay, sorry. Ayan, at ang Woodtown. Ito yung pinaka-main entrance ng Woodtown. Yan. Ito yung main entrance nila. Tapos, ito yung binaybay nating kalsada kanina. Galing tayo dun sa kanto. So, ngayon, pasok na tayo. Tignan natin yung model house nila. So, habang naglalakad tayo. Teka. Para makita nyo yung daanan. So, yun. Lakad tayo. Pasok tayo sa model house. Grabe. Ang init. Wala tayong payong. Oh, no! Vlog tayo sa katirikan ng araw. Ayan. Dito na tayo sa... Pasok na tayo. At magpapaiting. Para ako sa sunbathing dito. Sobrang init. Bakit ba ang hilig kong mag-vlog ng tanghali na maganda kasi pag ganito may araw. Buti nga hindi umulan ngayon eh. Ang ganda oh, may mga paganto sila oh. Yan, ito phase 2 yan, tsaka phase 1. So, sa mga gustong makaabang dito, wag nyo na po muna kaming tanongin dahil wala pa po yan. Mga 1 year or 2 years pa siguro yan. Hindi natin alam kasi nasa phase 5 pa lang, nasa phase 5 pa lang tayo ngayon. Yan. Pero for sure, pag ito inopen, ang layo na ng price niyan sa price natin ngayon. So, kung gusto nyo naman to, kung gusto nyo itong location na to, abay, hintayin pa ba natin yan? Ang ganda oh. Itong part na to, ito, nakikita ko na eh. Ito ang magiging future walk path ng mga tao. Kasi itong part na to, kasi yun yung, dun tayo galing oh, dun yung main entrance. Itong part na to, wala pa sa aming final na sinasabi, pero possible baka maging, ano yan, ano ba yun? Negosyo? Ano ba yun? Commercial. Possible or buildings. Dyan yan. Parang like 7-Eleven. O so, saan ako dadaan dito? Ay, sana? Wala palang daanan dito. My God. Mali ako. Mali. Doon pala. Mali. sabi ni Kuya Gerd. Doon daw ako umikot sa kabila. Mali ang nilakaran ko. Akala ko kasi may daanan dito. So, ikot tayo doon. Sige, okay lang. Kasi masaya to. Magpaitim tayo, guys. Oh my God. Kita niyo yung mga lote na yan. Wala pa yan. Hindi pa available. Ganda. Yung mga pahalamanan. Pwede dito mag-selfie-selfie. Oh, parang nasa ibang ano ka. Uy, tanaw ko na yung pastry. Oh. Ayun po yung pastry. Ayan. That. Uy, puti. Uy. Guys. Oh, kala nyo nakapayong ako. Sobrang init oh. Wala man lang akong nadalang sombrero.
Sa dami kong binibili palagi yung sombrero kasi nga nire-reserve ko yun para pag nagtitripping ako, nakasombrero ako. Pero ewan ko ba pag naiisipan kong mag-video, wala akong mga dalang armas. Bahala na, magpaitin tayo ngayon. Tingnan nyo naman yan, ang lawak ng mga kalupaan dito. Oh no! Ay. Phase 1. At teka, papakita ko sa inyo, ito na kasing model house eh. Ayun yung entrance, doon tayo galing kanina. Ito yung main entrance. Ayun o, natatanaw ko na dito yung entrance ng phase 3. Ayan, saan ko ba? Paano ba ituro? Ito. Ayan, teka, ibabaliktad ko yung... Ayun, nakikita ko na yung phase 3. So, dito sa part na to gagawin yung amenities. Sige, ipa-flash ko na lang sa screen yung mga yung amenities na ilalagay dyan. Papapansin ninyo, ang Wood Town, nasa phase 5 na tayo. Phase per phase, may mga kanya-kanya pong gate per phase. Itong pumasok tayo kanina, ito yung pinaka-main. Napansin nyo naman, napakalaki ng entrance ng Wood Town. Pero pagpasok nyo po dito sa loob ng Wood Town, may per gate po kada phase. So itong nakikita nyo itong kalupaan na to, hindi pa po to for sale. Naayos pa lang nila. Nandun pa lang po tayo sa phase 3. Doon po banda yung phase 5. So yung phase 5, yan yung may mga hollow blocks na yan dyan banda. So yan yung for sale natin ngayon. 2 to 3 years po ang turnover ng mga pre-selling natin. Maximum na po yun. So yun. So sa mga nagtatanong, meron na po ditong nakatira. Ayan. At yung meron po tayo ditong RFO, ilan na lang, wala na atang 10. Saan location ng RFO natin? Nasa phase 3 at saka phase 4. Nandun yung mga RFO natin. Nakita nyo naman yan. Oh, townhouse yan. Alam nyo ba na ang Wood Town ang may pinakamatibay na townhouse at quality, kalidad na gawa ng bahay? Paano ko po nasabi? Kasi po ito po ay purong buhos ang pagko-construct niya. Yan. So, pasok tayo sa loob. Doon tayo magdadaldal. Ayan. Katulad ng mga lagi kong sinasabi sa vlog ko, ito pong pinapakita ko ay typical unit. Kung mapapansin niyo, ang lawak na niya. Oh, hanggang dito. Ang laki na niya. Ayan. So hanggang dito po yan. Kapag kumuha kayo ng inner lot at typical unit, regular, may nakita kayong regular, ganito po kalaki, kalawak yung regular unit. So allowed po tayo dito mag-expand. Kung gusto nyo magpa-slab, maglagay ng another terrace or another kwarto dito sa part na to, pwede po yan. Allowed po yan. Pwede po yan kay developer. Basta gagawan nyo lang po yan ng request at blueprint para ma-send nyo po sa admin para ma-approve. Then, pwede na po kayong magpagawa or magpa-renovate ng bahay. So, puntahan natin itong complete type. Sa mga complete type, semi-complete. So, pag semi-complete, ganito na po ang turnover. Ganito po ang turnover ng semi-complete. Yan. O, hindi po ito kasama. Ito po ay landscape lang. So, ganyan na yung door. May double lock na siya, ganyan. At mapapansin nyo, semi-complete natin ay ganito ang turnover. Wala po siyang tiles, pero meron siyang sink at naka-tiles po itong pinakalababong countertops na. Tapos, ayan yung kanyang, ayan, nandito ako sa kanto. Ayan. Ayan po yung space niya. Tapos, dito naman, may ganito. At maganda yung ano niya, yung pinaka-door niya. Sa kabilang door, ito yung CR. So, punta dito CR. So, semi-complete or complete type, ganito na po yung turnover. Meron na rin siyang kasamang ganyan. Kompleto na rin yung fixture. May shower na rin. So, yun. So, mapapansin nyo, wala lang talaga siyang tiles. Semi-complete. Ayan, o. Ayan. At ito naman ang space mo dito sa likod. Usually, yung ginagawa ng ibang mga nakakuha dito, inaalis nila to. Ina-expand nila para dyan yung pinaka-kitchen nila. Yan kung gusto nyo lang po. Kasi,
Yung front nila, ginagawa nila doon na sila kasi kino-close ng iba yan kino-close nila. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong balak dito sa inyong unit. Dito naman po kay Woodtown ay hindi naman po sila mahigpit sa ganyan. Basta ipapa-approve nyo lang po. Mapapansin nyo, high ceiling din. Diba? High ceiling yan. Diba? Puro. Yan. May mga saksakan, switch. Ayan. Semi-complete pero nakakisame po. May semi-complete kasi na iba, wala pang kisame. Pero ito, nakakisame na po siya. Ayan. So, maganda yung window niya kasi, diba? Naka-sliding. Ready for aircon na yan. Yan. Imagine, ganito kalawak pa yung harapan ninyo. Pwedeng-pwede tayo dyan magpa-expand. Tapos, nandyan lang yung mga pamilihan. Or kung gusto nyo rin pong magnegosyo, pwede rin po yun. Kunyari, gagawa po kayo ng tindahan dito sa harapan ninyo. Pwede po yun. Sa lawak ba naman itong Woodtown? Siyempre, merong mga kapitbahay dyan na ayaw pumunta sa labas. Magnegosyo ka na. At eto na po ang space mo dito sa likod. So, ito yung service area mo kanina sa baba. So, itong part na to, para, since sa'yo naman ito, pwede niyo po itong gawan pa ng another room, or gusto niyo maglagay dito ng toilet sa taas. Yan, pwede po yan. Allowed po yan. Yan. Ayan. Kitang-kita yung pastry. Ayun po yung may sasakyan. Doon po yung, sa likod ng sasakyan na yan, yung truck na yan. Dito. Yan, dyan po yung gate ng pastry. Yun po nakikita niyong likod ng mga hollow blocks going doon po yung phase 5 banda. Yan, ipa-flash ko sa screen yung mapa ng phase 3, gaano siya kalayo sa phase 5. Minsan kasi yung mapa, pag nakita niyo yung buong mapa ng Woodtown, parang napakalaki niya, napakaganto. Baka sabihin niyo ang layo naman sa main gate. No, kasi townhouse po ito dikit-dikit siya na house. So, tanaw-tanaw lang naman po yan. Dito talaga, hindi natin tanaw kasi nandito po nakaharang tong mga puno na to. Ayan. So, ang dami pang mangyayari dito. Ayun, doon tayo kanina galing, Doon ako nakatayo kanina. Grabe yung tirik yung init. Yan. So, ngayon naman, puntahan natin ang complete type unit. Puntahan natin. Diba? Mas pinipili sa amin itong semi-complete. Kasi, lalo na yung gusto lang muna mag-invest. Yung, hindi pa naman nila aanhin pa lang. Ganito po pag tinurn over, ang semi-complete. Naka-hollow blocks po. Ay, hollow blocks, sorry. Naka-semento po. So, puntahan natin itong complete type nila. Ayan. Diba? Kung gusto nyo naman ng pagka-turnover is lilipat na kayo agad at gusto nyo, lalagyan nyo na lang ng gamit, perfect ito sa inyo dahil nakita nyo naman yan, ang lawak ko. Pwede nyo na pong lagyan ng sofa, pwede nyo na pong tirahan ito. Pag ito ang gusto ninyo, complete type. Kung okay na po sa inyo yung design na ganito, yan kahit po semi-complete ganito, ang lalim ng sink niya. Tingnan nyo naman, sobrang lalim. So, gusto ko yung ganitong lababo kasi hindi matalsik-talsik. Malalim yung lababo niya. So, pag complete, may ganito na. Ayan. Diba? Ready to move in na agad. So, ganun pa rin naman yung likod. Hindi ko buksan. Ganun pa rin. So, ito, may handles na siya. Naka-tiles na. Meron na rin siyang vinyl planks na ganyan. Naka-vinyl planks siya, wood vinyl. Ayan. Tingnan natin kung paano nila hinati ang kwarto dito. Ayan. Imagine, pag tiningnan nyo yung semi-complete, parang hindi nyo pwede palang ganito gawin. Ang ganda. See? Meron ka pa ditong extra space, Ito yung labas mo. Yan. Kung sakaling gusto nyo magpa-expand itong part na to, pwede nyo itong kayo po, bahala po kayo kung gusto nyo po ito ang tanggalin para gumawa ng pintuan papalabas. Pwede po yan.
So, mayroon ditong dalawang bedroom. Kasama na po sa turnover ng complete type ang built-in cabinet. So, may built-in cabinet ka na. Yan, no? Yan, pati sa taas. Yan. So, ito ang space mo dito sa first bedroom. Puntahan naman natin itong second bedroom nila. Yan. Ayan, no? Kita niyan siya. Oh. Diba? Perfect ito sa mga gusto pagka-turnover lilipat na kaagad. Yung hindi na sila masyadong magpapaayos. Sa difference naman, nasa 150 to 100 to 215 difference niya. Pero kung gusto niyo kayo po mismo yung magdi-design, yung unang pinuntahan natin yung perfect. Ayun, dito ko na i-end yung video natin kasi napakainit sa labas. Tatakbo na ako. So, yun po. So, meron kayong 2 option kung ano yung gusto niyo piliin. Yung semi-complete na unang pinakita ko sa inyo or ito pong complete type. So, yun po yung pwede nyo pagpilian dito sa Woodtown. Nakita niyo po yung entrance. At doon po sa phase 4, may mga nakatira na po doon at may mga available po tayo na RFO at saka ongoing construction. Diyan, ipa-flash ko sa screen yung current price natin ngayon. So, mapapansin ninyo, pag nag-inquire kayo sa amin, how much, binibigay namin yung typical na price. Of course, sa actual, depende sa magugustuhan ninyo. Kasi meron kasing, nag-iiba yung price niya, depende sa location ng bahay, or depende sa lot area. So, yun. Nag-increase siya, or pwede kung ano lang yung binigay namin. Yan yung pinaka-minimum. So, as of today, ang required income po natin dito is nasa 30,000. Ang down payment natin nasa starting 15,000 up to 17,000 sa typical unit. Pero after ng down payment ninyo, pag na-approve na kayo ni Pag-ibig, ang magiging monthly po ninyo sa Pag-ibig is nasa 10,000 something. Or hanggang 11,000, sabihin na natin. Kasi kasama yung insurance pa. So, sa mga nagtatanong, Pag-ibig member lang po ang meron offer dito sa Woodtown. So, kung Pag-ibig member ka at hindi mo pa nagagamit yan, wala kang loan, dapat wala po kayong loan. Dapat hindi nyo pa po siya nagagamit sa iba. Or depende po sa income. And sumasahod po kayo ng 30,000, pwede po kayo dito makapag-avail. Ngayon, kung hindi naman po pasok sa income yung inyong salary, pwede po kayong mag-co-borrower sa first degree. Halimbawa, si nanay, si tatay, si kapatid, si asawa, yun lang po ang pwede nyong maging co-borrower. So, yun. Ang init. Yun po. So, sa ibang mga magtatanong pa, grabe yung pause ko. So, matatanong pa ng iba dyan tungkol dito sa Woodtown. Message nyo lang po ako. And also, we have a lot of project within Cavite or anywhere dito sa may north or south, south, north, ganyan. Naik, meron din kami. Pero, dito sa Dasma, ito po yung pinaka-heart of, dito sa Cavite, ito po ang pinaka-affordable property na meron kaming offer. Which is, paglabas mo pa lang doon, kanina pinakita ko, meron agad mga bus, jeep, paglabas pa lang dito, may tricycle, Governor's Drive agad. Pag sinabing Governor's Drive, nandyan po lahat ng transportation going to Manila, diretso na po yun. At also, malapit ka dito sa pasyalan. Kasi, one ride lang ng jeep, nasa Robinsons Mall ka na, at nasa SM Dasma ka na. Gusto niya yan, may mga mall, malapit. Siyempre. At meron tayo dito, siyempre, public at saka private school. Nandito lahat yung kilalang school dito sa Cavite. Napakalapit. So, wala kayong problema dyan. So, kung iniisip mo mag-invest ka pa lang, gawin niyo na po ngayon sa pre-selling kasi habang naka-stay pa rin ang ating price, bago po tayo magkapag-price increase. So, message nyo lang po ako. Yun lang po for now. Bye, guys! Message niyo po ako dito sa aking Facebook account and sa Facebook account ng husband ko. Hindi po yan si husband. Ako po yung nag-message dyan. Yan lang po. Bye!